Magandang araw, Grade 9 Venus. Magandang araw po, Ginoong Pineda. Bago kayo magsiupo, maaari bang Maria pumunta sa harap para sa ating panalangin? Bless po si Mr. Pineda sa kanyang dahil teaching po nang matapos na po ito ng maayos. Thank you. Maraming salamat, Maria. Bago magsiupo, pakipulot muna yung mga kalat na nakikita nyo sa upuan, sa gilid ng upuan, o kaya sa silong. Ngayon, handa na ba kayo? Opo. Opo. Idan, may lumiban ba sa ating klase? Wala po. Magaling! Palakpakan ninyo yung mga sarili dahil natutuwa ko sa araw na ito na handa kayong matuto. Kamusta kayo? Okay. Ayos lang po. May naalala ba kayo na tinalakay natin nung nakaraang araw? May naalala ba kayo, Ako po. Maria? Ito po yung mga anyo po ng samahang pangkalakalan. Tama, magaling. Ito, ang nilakay nating paksak nung isang araw ay mga anyo ng samahang kalakalan. Ngayon, sino makapagbibigay kung ano ba ang mga anyo ng samahang kalakalan? Sino makakapagbigay? Ako po. Idan? Libreng kalakalan po. Libreng kalakalan, tama. Pakibigay sa akin ang definition nito. Ito po ay isang sistema kung saan walang mga hadlang sa kalakalan sa pagitan ng mga bansa. Very good. Talagang nakinig ka nga nung nakaraang araw. Sino pa makakapagbigay? John Carl? Sir, kasunduan sa kalakalan. Tama. Ano ang definition nito? Ito po ay mga kasunduan sa pagitan ng dalawa o higit pang mga bansa na nagtatakda ng mga patakaran at regulasyon para sa kalakalan sa pagitan nila. Magaling. Talagang nakinig kayo nung nakaraang araw na sana gawin nyo rin ngayong araw. Ngayon, gusto nyo bang maglaro? Opo! Kung gayon, may dinanda akong maikling aktibidad para sa inyo. Ito ay pinamagatan ko Fix my broken pieces. Pakibasa ang panuto. Bibigyan kayo ng guro ng mga papel na naglalaman ng mga hati-hating litrato na inyong bubuuin at ididikit sa pisara, na kung saan may salitang naglalarawan sa litratong nabuo ninyo. Naintindihan ba ang panuto? Opo! Ngayon, hahatiin ko kayo sa dalawang grupo. Dito ang unang grupo at dito naman ang pangalawang grupo. Bago nyo buuin, magbibilang muna ako ng 3 at sisimulan nyo na ito. 1, 2, 3. Teacher, saglit lang po. Sige lang. Makakapaghintay ako. Nagagaling. Tama ba ang mga pinaglalagay nyo? Opo. Itong dalawang ito ay may kinalaman sa ating panibagong talakayin. At ang unang nakabuo at nakalagay sa pisara ay ang unang grupo. Kaya palakpakan natin sila. Mamaya, bibigyan ko ng gantimpala ang
tauna. Ngayon naman, sino makakapagbigay ng ideya kung ano ba ang ating paksang tatalakayin? Ako po, may kinalaman po ba ito sa ekonomiya? Tama, may kinalaman ito sa ekonomiya. At ito ay pambansang ekonomiya ang macroeconomics. Maraming tao ang may hindi alam kung ano bang ibig sabihin ng ekonomiya. Maaring madalas ng explanation nila o idea nila about sa ekonomiya ay tungkol sa pera. Pero hindi ganon lang iyon. Ayon nga kay Dr. Bernardo M. Villegas, sinong gusto magbasa? Ako po. Idan. Ayon kay Dr. Bernardo M. Villegas, sa kanyang aklat na Guide to Economics for Filipinos, ang ekonomiya ay ang mga tao, ang kanilang mga pangangailangan, at ang kanilang paggawa't ang mga bunga nito ay kinabibilangan ng mga kalakal at serbisyo na tumutugon sa ekonomikong pangangailangan ng tao. Salamat. Sabi dito ni Bernardo M. Villegas ay, ito daw ay tungkol sa tao. Ang ekonomiya daw ay tao. Tayo. Ang ekonomiya kasi ay isang malaking sistema na gustong tumugon sa ating pangangailangan at kagustuhan. Ngayon naman, pag sinabing pambansang ekonomiya, ano kaya ito? Ang pambansang ekonomiyang Pilipino ay ang buong bansang Pilipinas. Ang ekonomikong pangangailangan at kagustuhan nito ay ang ekonomikong pangangailangan at kagustuhan ng buong sambayanan. Ang pambansang ekonomiya, ito yung buong activity ng isang bansa. Na sabi dito ay pambansang ekonomiyang Pilipino. Ibig sabihin, ito yung mga buong activity ng bansa natin. Ano bang bansa natin? Pilipinas. Ito yung nandito yung mga nangyari, yung halimbawa ng mga ng mga activity natin dito ay yung unemployment o kawalan ng trabaho, trade, at yung mga production, ganun, yung mga halimbawa ng ekonomiyang Pilipino, ay pambansang ekonomiyang Pilipino. Ngayon naman, ang sunod nating tatalakayin ay ang macroeconomics. Ano kaya itong macroeconomics? Sinong gusto magbasa? Maria? Ang macroeconomics ay ang sangayang ekonomiya na nag-aaral sa pangkalahatang pagganap ng ekonomiya ng isang bansa. Hindi ito tumitingin sa individual na mga negosyo o tao, kundi sa kabuuang sistema ng produksyon, pagkonsumo at mga trabaho sa isang bansa. Maraming salamat. Diba, ayon sa tinalakay natin nung mga nakarang araw na microeconomics, ito yung tumutukoy sa individual na ekonomiya. Ngayon naman, sa macroeconomics, hindi siya yung katulad ng micro na tumutukoy lang sa individual, kundi ito tumutukoy sa pangkalahatan. Na nandito, pangkalahatang sistema na nandito yung mga produksyon, pagkonsumo, at mga trabaho sa isang bansa. Ngayon naman, ang macroeconomics ay may mga pangunahing konsepto ng macroeconomics. Ito yung pakibasa. Produksyon, kita, pagkonsumo, trabaho. Ito yung mga pangunahing konsepto ng macroeconomics. Unahin natin ang produksyon. Ang produksyon ay proseso ng paggawa ng mga kalakal
talakal at serbisyo mula sa mga hilaw na materyales hanggang sa kanilang pagiging handa para sa pagkonsumo. Ito yung paggawa ng mga produkto na kumukuha sila ng mga hilaw na materyales. Saan nga ba kumukuha ng hilaw na materyales sa produksyon? Dito kumukuha sila sa likas na yaman. Na ito ay kanilang, pag nabuo na yung produkto, yun ay kanila ng ibebenta o ang pagkonsumo. Sunod, kita. Sinong gusto magbasa? Maria? Kita, ang kabayaran na natatanggap ng mga tao o negosyo para sa kanilang paggamit o pag-upa ng mga salik ng produksyon, tulad ng lupa, paggawa, kapital at entrepreneurship. Ang kita naman, ito yung mga kabayaran sa serbisyo nila o kaya kabayaran ng mga produkto. Halimbawa dito ay yung yung house for rent, di ba? Ang mga nag-uupa ng bahay ay nagbabayad sa may-ari. Kaya yung ibinayad sa may-ari na pera, yun ang kanilang tinatawag na kita. Sunod naman ang pagkonsumo. Pakibasa, Christopher. Pagkonsumo, ang paggamit ng mga kalakal at serbisyo upang matugunan ang mga pangangailangan at kagustuhan ng mga tao. Salamat. Ang pagkonsumo naman, ito yung mga pagbili na ng mga produkto, gawa ng produkto na gustong matugunan ng ating pangangailangan o kaya naman ng ating kagustuhan. Halimbawa dito yung pagbili ng pagkain. Sunod naman ay sa trabaho. Ang pagiging naka-employo o namamasukan bilang hanap buhay na nagbibigay ng kita sa mga tao at nag-ambag sa produksyon ng mga kalakal at serbisyo. Trabaho naman, ito yung para magkaroon sila ng pera. Naghahanap buhay para meron silang pambili sa kanilang mga pangangailangan. Ngayon, itong mga pangunahing konsepto na ito ay magkakaugnay. Halimbawa, ako. Ang trabaho ko ay ang magturo. Sa pagtuturo ko, binibigyan ako ng sweldo. Sweldo, yun ang aking kita. Na ang aking sweldo ay ginagamit ko pambili ng aking pangunahing pangangailangan. Yun naman yung pagkonsumo. Na halimbawa ng binili ko ay ang tinapay. Sa tinapay, binili ko siya sa bakery. Sa bakery, doon nagaganap ang produksyon. Ngayon naman, tingnan natin sa chart 1. Sabi kasi dito, magkakaugnay nga sila, di ba? Una ang lumalawak na ekonomiya. Paano nasabing lumalawak ang ekonomiya? Sa produksyon, hinihila niya yung kita. Kasi di ba kapag konti ang produksyon, pag madami ang produksyon, ay malaki ang nagiging kita. Na kapag malaki ang nagiging kita, ibig sabihin, marami ang nagkukonsumo o marami ang bumibili. Pag marami ang bumibili, ay ibig sabihin nun, siyempre marami din ang produksyon na kaya kinakailangan ng maraming nagtatrabaho. Kaya sinabing lumalaki ang ekonomiya kasi naghihilaan sila na palawak, lumalaki. Sunod naman ay ang contracting economy. Kung kanina ang paglawak ng ekonomiya ay palawak siya, ngayon naman ay paliit. Paano naman? Produksyon. Sa produksyon, hinihila niya pababa ang kita. Kasi kapag konti ang produksyon, syempre, konti rin na magiging kita. Na kapag konti ang kita, ibig sabihin lang noon, konti ang nagkukonsumo. Na kapag konti ang nagkukonsumo, syempre, sa produksyon, konti rin ang kailangan nila na tao. Maaari silang magtanggal ng mga trabahador para malesen o hindi sila malugi sa kanilang kita. Ngayon naman, ayon kay John Maynard Keynes, isang kilalang ekonomista ay naglalarawan ng pambansang ekonomiya bilang isang sistema na binubuo ng 4 na pangunahing magkakaugnay na sektor. Meron siyang theory na mga
apat na pangunahing magkakaugnay na sektor ng pambansang ekonomiya. Ang pambansang ekonomiya kasi ay isa siya yung napakalawak na yun doon tumutukoy yung, di ba sabi ko kanina, yun yung buong activity ng isang bansa, di ba? Na ang pambansang ekonomiya ay, yung macroeconomics ay isa lamang siya sa sangay nito. Isa lamang ang macroeconomics, sangay lamang siya ng pambansang ekonomiya. Ang una ay ang consumer. Sa consumer, ito yung tayo. Kasi sabi dito, consumer, tayo yung mga bumibili. Tayo yung nagkukonsume ng mga produkto na ginagawa ng isang kumpanya o sa negosyo. Ang kanilang paggastos ay isang mahalagang driver ng paglago ng ekonomiya. Siyempre, di ba tayo ang gumagastos? Kung walang gagastos, ang ekonomiya ay hindi lalawak. Kaya nasabi na ni Keynes na ganon. Tinawag din itong household sector ng National Statistics Office. Household sector kasi di ba ang mga talagang unang bumibili ay mga taong may bahay o para sa kanilang pamilya. Kaya natawag na household sector. Sunod naman, negosyo. Ito ang mga negosyo na gumagawa ng mga produkto at serbisyo para sa mga consumer at iba pang negosyo. Di ba nga sabi ko kanina ay magkakaugnay ang, sabi ni Keynes na magkakaugnay itong apat. So, dito naman sa negosyo, di ba, gumagawa sila ng panibagong ng mga produkto na ang mga bumibili ay ang mga consumer o tayo. Ang mga negosyo ay gumagamit ng mga salik na produksyon tulad ng paggawa, kapital at lupa upang makagawa ng mga produkto at serbisyo. Sabi dito, may nasabing lupa. 'Di ba? Ginagawa din nilang negosyo ang lupa. Madalas pero matagal ang process ng pagnegosyo ng lupa kasi hinihintay pa nilang lumaki or tumaas yung presyo ng kanilang lupa. Pero may ginagawa din sila sa lupa. Ang ginagawa nila is yung nagpapatayo ng bahay. Yung halimbawa ko kanina na house for rent, isa yon sa pwedeng negosyo na gawin nila. Ang kanilang kita ay nagmumula sa pagbebenta ng mga produkto at serbisyo. Di ba sabi ko nga kanina ay yung mga kita na makukuha ng mga sa negosyo ay galing sa atin. Tayo na nagkukonsumo. Sunod naman ay ang publiko. Sa publiko, ito naman yung pamahalaan at mga pampublikong institusyon. Ito yung tinatawag nating gobyerno. Sila yung nakataas para mangolekta ng buwis, 'di ba? Tapos ang mga publikong institusyon tulad ng paaralan at ospital ay nagbibigay ng mga serbisyo sa publiko. 'Di ba sa buwis na kinukuha nila ay hindi lamang sa kanila napupunta sa mga gobyerno, kundi bumabalik ito sa atin. Maaring pagtulong ng gobyerno sa atin o kaya naman yung mga pampublikong mga institusyon tulad ng mga paaralan. Di ba may libre tayong pag-aaral na ang pag-aaral na yun ay galing sa yung mga pinapasweldo nila sa serbisyo na nagtuturo sa atin ay galing sa atin din. Sa pagbibigay natin ng buwis. Naintindihan po ba? Opo. Sunod ay ang panlabas o foreign. Ito ang mga pakikipag-ugnayan ng isang bansa sa ibang mga bansa. Ito naman yung pagkikipagkita. Di ba? Kanina sabi dito magkakaugnay sila. Sabi sa pamahalaan, sila yung nagpupunta ng labas para makipag-usap sa mga ibang bansa. Kasama dito ang palakalan, pamumuhunan at mga paglipat ng pera. Di ba minsan pupunta ang bansa natin sa ibang bansa para sa pag-utang.
Sunod naman ay ang mga paglipat ng pera. Paglipat ng pera, ito yung nangyayari ito sa mga OFW. Di ba ang mga pera nila ay hindi parehas sa atin na pareho ang presyo. Na mas mataas ang halaga ng pera ng ibang bansa, kaya mas malaki ang ibinibigay ng mga OFW na pera sa kanilang pamilya, na yun ang gagamitin nila sa pagkonsumo. Naintindihan po ba? Opo. Kung ganon, meron akong mga katanungan na gusto kong sagutin ninyo. Dahil sabi nyo nga naintindihan nyo, dito ko malalaman kung naintindihan nyo talaga. At ano ang ekonomiya? Ako po, ito po yung isang sistema na kung saan nag-interact po yung produksyon na kung saan kailangan niyang tugunin ang pangangailangan ng isang tao. Tama. Yun yung ekonomiya. Tama si Maria. Talagang ang nakinig siya. Ngayon naman, ano ang pambansang ekonomiya ng Pilipino? Sir, ito po is yung sa pangkalahatan po. Tama. Pangkalahatang activity ng isang bansa. Ngayon naman, sino makakapagbigay sa akin ng kahulugan ng produksyon? Idan? Production po, ito po yung paggawa ng mga o kaya pagbibigay ng produkto at serbisyo na binibili ng mga tao. Tama. Ito yung mga paggawa ng mga produkto na binibili ng mga consumers. Sunod naman, sino makakapagbigay sa akin ng dalawang sektor ng pambansang ekonomiya? Sino? Wala po ba? Kung mapapansin nyo, nandito na po sa harap yon. Hindi ko nga po talaga siya tinanggal para kung alam ko po bang naintindihan nyo ang aking tinatalakay. Ito ang halimbawa, panlabas o foreign. Publiko, negosyo, at ang consumers. Dahil nakasagot naman kayo sa aking mga katanungan, pumalya nga lang sa huli, ay may ibibigay ako munang aktibidad para sa inyo. Pakibasa ang panuto. Gumawa ng isang sanaysay kung paano nakakaapekto ang unemployment rate sa iyong mga plano sa trabaho sa hinaharap. Naintindihan po ba ang panuto? Opo! Kung gayon, simulan nyo na. Bibigyan ko lamang kayo ng 10 minuto para gawin iyan. Tapos na ang 10 minuto. Pakipasa na ang papel. Dahil sa tingin ko ay talagang natuto kayo ngayong araw, ay siguro naman meron kayong may sasagot sa hinanda kong pagsusulit. Nga pala, sa unang grupo na nanalo, dito sa patimpalak ko kanina, ay bibigyan ko lang plus 4 points. Kaya ngayon, simulan na natin ang pagsusulit. Bibigyan ko lamang kayo ng 10 minuto para gawin iyan. One-fourth po.
Tapos na ang 10 minuto na binigay ko sa inyo. Ngayon, papasa na po ng papel. Dito na nagtatapos ang ating talakayin ngayong araw. Ngunit, bago tayo matapos, ay bibigyan ko muna kayo ng kasunduan. Huwag kayong mag-alala na hindi ko na kayo papahirapan sa ating kasunduan. Gusto ko lamang na basahin nyo ang susunod nating talakayin. Yun lamang po. Salamat! Lagi na pindot ni Miguel.